Good morning, church! Ayan, so bago po ako dadako sa salita ng Panginoon, we would like to acknowledge also yung mga online giver po natin dyan. You know who you are po. Salamat po sa pakikibahagi sa gawain ng Panginoon. And a short update lang din sa ating LAT project. Sino po excited? Sino po excited? Amen. Alam niyo po, last Friday, naghulog po ulit tayo ng payment sa ating LAT project. And alam po natin, ang bayarin po natin ay, I think, nasa 2.5, 2.4 yung kulang. Malaki, maliit. Malaki, maliit. Malaki. Last Friday po, nakapaghulog po ulit tayo ng another 300,000. Praise God. Praise God. Since noon last August, naghulog po tayo ng 100 para makalikom ng 400K. And at last Friday, 300. Malaki, maliit. Malaki. Amen? And I think 3 weeks ago, or 2 weeks ago lang ata, with Coach Kiangka, so gumawa po kami ng report ng finance, checking ng expenses, ng salat, lahat ganyan-ganyan. So sabi ko, tingnan mo Kiangs, kasi kung ano yung nakikita ko, yun din yung nakikita niya. At the same time, nakikita din po ng ating mga pastor. So siya, centralized, eto na. Ate, sabi sa akin ni Kiangka, eto yung expenses natin. Ate, ang laki ng expenses. Siyempre, kuryente, rent, niya po yung utilities, so malaki. Tapos, tingnan namin yung pasok. Ate, buti kayo ng church. Alam niyo po, sabi ko kay Bianca, hindi ko na tinitingnan yan kasi nakikita kong tapat ang Panginoon. Amen? Kasi before last year, ang hirap pong makalikom ng 300, 200K. Pero yung span na ganung buwan, nakalikom tayo ng 300, makikita mo talaga yung kamay ng Panginoon. And masasabi kong salamat, Lord, sa nga pong palakpak para sa Panginoon. And I think 2 months ago, project po sa atin sa screen ko magkano lang po yung pledge ng ating LAT. Magkano lang po inabot? Nasa 400 plus lang po. Kulang pa siya doon sa quarterly na binabayaran natin ng 600K. Tama? Pero tapat po ang Panginoon. And nakakatuwa po. Ngayon, yung balance na lang natin ay 2 million na lang. Maliit, malaki. Malaki. Pero alam nyo po, masasabi ko ngayong maliit na lang. You know why? Biruin mo August, September, October. Nakalikom ka lang ganong kalaking 300. Maliit, malaki. Ibig sabihin, kayang-kaya po natin. And alam ko po, this month is the last po dapat ng ating LAT project. Tama? Pero yung bayarin po natin sa lupa ay hindi po natatapos. So tuloy lang po natin. Alam ko po, yung iba po sa atin, even me, hindi po exempted doon na hindi pa po nabubuo. Pero naniniwala ako at nananampalataya, bubuuhin po natin yung pledge na pinagkaloob natin sa Panginoon. Kasi pangako po natin yon sa Panginoon at hindi sa tao. Amen? Tayo po tayong lahat. So we give honor to the Word of God. So makibasa po kayo sa akin in Philippians 4, verse 8. Sabi po doon, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So let's close our eyes and bow down our heads. Let's pray. Father, we thank you, O Lord God, for your goodness, for your faithfulness, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo sa simbahang ito, O Lord God. Lord, salamat dahil sinamahan mo kami sa lakbayin, Panginoon, ng aming LAT project, O Lord God. Lord, salamat sa mga taong laki bahagi, maliit man o malaki, O Lord God. Lord, pinakita mo sa amin kung gaano kakatapat, O God, Lord God. Salamat, Panginoon. Lord, today, O Lord God, I pray, Panginoon, O Lord God, I pray for strength, Panginoon, O Lord God, I speak healing, Panginoon. Lord, alam mo po yung kalagayan ko, yung nararamdaman ko today, O Lord God, but walang makakahadlang kasi I know, Panginoon, sasamahan mo ako, O God. And Lord, I pray yung tanging salita mo lamang, Panginoon, at ikaw po ang makita. Gamitin mo lamang ako, Lord God, yung alulod ng pagpapala sa iyong mga anak sa umagang ito, O Lord God. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
So, etong year na to, nung kalahating taon na to, so marerecall nyo po, pinag-uusapan po natin about self-check. Tama? And sumunod, last month, pinag-usapan naman natin is more on rooted in the house of God, rooted in prayer. So, lahat po yun. So, this month naman ay pag-uusapan natin above and beyond. So, the first week of the month of October, tinalakay po ng ating pastor, Pastor Rose, yung level up your faith. And pangalawa, ni Coach Francis, defeating mediocrity. And today, pag-uusapan naman natin ngayon, driving excellence. So, hindi po pwedeng mag-self-check ka, nag-build ka ng sarili mo sa loob ng simbahan, in prayer, in word, and yet, hindi lumulutang yung character natin. Driving excellence. And napapansin niyo po ba sa social media, pag yung anak po natin merong award, pinapost po natin. Tama? Pag nakagraduate ng college, lahat ng achievement niya sa buhay, pinapost po natin sa Facebook. Yung tipong nakabili ka ng sasakyan, popost natin sa Facebook. Nakagraduate ka with flying colors, pinopost po natin sa Facebook. And makikita po natin, ang mga taong to, pag nakita yung post natin, ang daming congratulations. Amen? Ibig sabihin, pag ikaw pala ay nag-excel sa loob ng school, ng trabaho, sa bahay, yung pangarap mo sa buhay, may honor ka din palang natatanggap sa tao. Hello? Amen? And maganda po siyang nangyayari kasi parang binabayaran o na-acknowledge yung hirap mo during that journey. Pero alam niyo po, last Saturday, na nagmo-moderate po ako, akala ko ready yung puso ko kasi ready akong makinig, ang dami kong nang narinig na story, ganto, ganyan. So habang nagmo-moderate po ako, biglang bumugad sa akin ng video, isang bata, I think nasa 13 to 14 years old, and yung kamay niya ay nakaganyan. Marami pong laslas. So ikaw as nanay, ano po ang reaksyon niyo? So syempre ikaw nasa loob ng simbahan, so ikaw malulungkot ka, tama? And right after that, nag-non-mod ako, nag-wellness ako. Kulang na nga lang, pindutin ko yung may wellness kasi sa amin, individual group, ganyan, tapos may praying. Kulang na lang, mapindot ko yung praying eh. Huminga lang ako ng malalim, then sabak ulit. And that day, 3 po yung na-moderate ko na ganun cases. And nalulungkot ako kasi meron isang case doon, bata. Sabi niya doon sa letter na, Ma, sorry kasi eto lang yung kinaya ko. Imagine niyo po yun kung ikaw yung nanay. Ma, sorry, eto lang po yung kinaya ko. Hindi ko po kinaya yung kagaya kay ate. Pagod na po ako. Hello! Yun po yung katotohanan ngayon na ang alam natin, okay na mag-excel ka sa school, ganto, ganyan, pero hindi natin namamalayan na naglalagay na tayo ng pressure sa mga taong nakapaligid sa atin. And eto pa, as parents tayo, di ba? Kahit may kaya ka sa buhay, ang dream mo, mapapunta sa school na mamahalin ng ating mga anak. Kasi yun yung bagay na pwede nating ibigay sa anak po natin. So, ganito, ganyan. Gusto mo mag-excel sa lahat ng bagay, sa pagiging nanay, sa pagiging tatay, sa pagiging anak, sa pagiging kapatid. The question is, paano kung hindi mo marating? Paano kung hindi natin matugunan yung bagay na gusto natin, na gusto mong mag-excel sa gantong paraan, pero hindi pala? Amen? Natanong niyo na po ba yung sarili ninyo? Nandun ba kayo doon sa fear na what if? What if hindi ko siya mapagtagumpay? What if hindi ako ma-promote? And yun po yung laban ngayon sa mundong to, lahat sobrang, alam niyo po yung striving talaga for excellence kasi gusto ng parangal ng tao. Yun po yung reality.
Yun po yung reality ngayon. And alam ko, lahat ng coaches mag-a-agree with me, especially sa mga light ablaze na coaches, even sa light young adult, even sa mga nanay. Yung mga anak po natin ngayon, ang sisipag mag-aral. Inaabot ng madaling araw. Kahit yung anak ko, grade 7, anong oras na hindi pa natutulog? Kasi nga, iba po yung kompetisyon ngayon sa labas. They are striving for excellence and wala pong mali po doon. Pero, katulad po nga nung nabasa ko, striving for excellence yung bata para ma-please niya yung nanay niya. Kaso, iba po yung kinalabasan. Ako naniniwala bilang isang Kristiyano, hindi ka darating sa punto na wawakasan mo yung buhay mo kung alam mo yung tamang excellence. Kasi biblical po ang excellence. But ang excellence sa isang Kristiyano is honor your God. Pag malinaw po sa atin na nag-e-excel ka, huhusayan mo lahat ng bagay na to kasi gusto mong mabigyan ng kapurihan ang Panginoon. Hindi papasok sa isip mo na talunan ka. Hindi papasok sa isip mo na wakasan yung buhay mo. Why? Kasi kasama natin ang Lord eh. Isa lang yung focus mo. Eh ano ngayon, nag-achieve siya sa trabaho, ikaw wala. Hindi mo pa time eh. Ang importante kasama po natin ang Panginoon. And ito pong pag-uusapan natin ngayon, maikling-maikli lamang po ito, 4 lang po ito. So kung tayo, mga magulang, estudyante, kapatid, we're striving excellence outside kung ano merong pananampalataya tayo. Pero nakakalimutan na natin mag-strive ng excellence sa mata ng Panginoon. We are too busy doon sa mga accomplishment na kailangan nating gawin. Nawawala na sa atin, paano ko ba itatouch ang puso ng Panginoon? Paano ko ba mapapasaya ang Panginoon? The striving excellence. Huhusayan po natin. Ito yung 4 na bagay na pag-uusapan natin ngayon at naniniwala ako na pag hinusayan natin sa parting to, kasunod na lang yung sa labas. And yung pabor ng tao, pabor ng Diyos ay sasama po sa atin. Kumilas ka man o hindi, mag-e-excel ka sa labas. Why? Inuna mo ang Panginoon. Number 1 po, excellence in service. Sabi po doon sa Galatians 5:13, you, my brother and sister, we are called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh, rather serve one another humbly in love. We are called to serve one another. Hindi po yun obligasyon, but out of love. We serve one another, hindi dahil sinabi ng ating mga pastor, sinabi ng ating mga coaches, sinabi ng tumatayo dito na you need to serve. Hindi po yun obligasyon. We serve because dahil dun sa pag-ibig. Excellence in service. And dapat maintindahan natin sa bawat kilos, sa pagsiserve natin, ang goal po natin, Lord, ikaw ang maparangalan. Lord, ikaw ang maparangalan. Hindi ang tao, Lord, ikaw ang maparangalan. Kasi nakakapagod pong mag-serve, tama? Nakakapagod lalo kung ang tingin mo lagi ay nag-aantay ka ng appreciation ng coaches mo, ng pastor mo. Serve po tayo with excellence kahit may nakakita man o wala. And Colossians 3:23, whatever you do, work it all with all your heart as working for the Lord, not for human master. Malinaw po eh. As working for the Lord, not for human master. So no wonder, maraming mga bagay, maraming pagkakataon, na minsan nakakapagod na pong mag-serve. Nakakapagod maging mabuti sa loob ng tahanan. Nakakapagod kumilos, nakakapagod gawin yung mga bagay na dapat gawin. Why? Kasi nakafocus na lang tayo sa tao. We're not serving God. We're serving human na.
Excellence in service. Ito yung, ay, exempted ako dyan, coach. Kasi hindi naman ako nagsiserve sa loob ng simbahan. Ang pagsiserve po, hindi po yung nakikita lang dito sa harap. Hindi po yan nakikita sa loob ng simbahan. Kahit nasa loob ka ng trabaho, bahay, nagsiserve po tayo. Obligasyon po natin to serve the others. And I'm telling you, pag sinabi mo din naman meron kang kakayanan mag-serve and sinasabi mo sa sarili mo, hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya yung ginagawa ni Coach Johan. Hindi ko kayang i-achieve yung narating ni Coach Johan. Hindi ko kayang i-achieve yung nakuha ni Pastor Rose. Hindi ko kayang i-achieve yung nakuha ni Coach Eileen. Well, I tell you, sa Bible po ba, narinig nyo ba sinabi ng Panginoon, kaya mo yan. Sa tao po madalas natin narinig. Tama ba? Madalas pong sinasabi ng tao sa atin, pagdating sa service, pagdating sa serving, laging kaya mo yan, kasama mo ang Lord. Tama? Laging, kaya mo yan. But the Bible always tell us, pag nagbasa ka ng Old Testament, madalas ang sinasabi ng Panginoon. Hindi sinasabi ng Panginoon, kaya mo yan. Ang sinasabi lagi ng Lord, go, and I will be with you. Amen? Lagi yun, pag nababasa niyo po, madalas yung sinasabi ng Lord sa atin, go, and I will be with you. Be strong and courageous. Go, and I will be with you. So, walang dahilan para hindi ka mag-excel when it comes to service sa Lord. Walang reason na magdahilan na hindi mo kaya. Kasi lahat ng tinawag ng Panginoon, ordinaryong tao. Naging extraordinary sila. Why? Because God is with them. Kasi if you don't value excellence, you won't achieve excellence. Kung hindi natin pahalagahan yung kahusayan natin sa mata ng Panginoon, hindi po talaga natin ma-achieve. Why? Kasi wala ka sa issue eh. Ayaw mo namang husayan yung alam mo yung ginagawa po natin sa Panginoon, hindi mo talaga siya ma-achieve. Ang ma-achieve mo lang is ma-praises ng mga taong nakapaligid po sa atin. And number 2, excellence in character. Sabi doon sa Proverbs 22, Verse 29, do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. They will not serve before officials of low rank. A person of excellence always stand out. Napansin niyo po ba yun sa trabaho? Pag ikaw nasa loob ng trabaho at yung character mo, ay alam mo po yun, mahusay, magaling, madalas yan yung binibigyan ng extra trabaho. Tama ba? Hindi po ito yung pagdating sa trabaho, when it comes to excellence and character, pagdating sa Panginoon, ito yung tinitingnan mo, yung sarili mo, naging okay ba ako ngayon? Lord, pumalpak ako ngayon. Bawi ako tomorrow. Yun po yung tinatawag na excellence and character. Hindi ka nagiging stagnant. Kung ano yung attitude mo noon, kung the way ka mag-isip, yung the way ka magtrabaho, lagi mong huhusayan every day. Sabi doon, excellence happen when you try each day to both do and be. Ibig sabihin, ginagawa mo at gusto mong maging a little better than you were yesterday. If sa tingin ng mga tao ngayon na hindi okay yung character mo, meron ako bukas. Kaya kong bumawi. Lord, I want to do this kasi gusto kong matouch yung puso mo. I want to do this kasi I want to honor you. Hakbang lang ulit. Hakbang lang ulit. So, kailangan po nating makita na mayroong pagbabago. In Philippians 2:3, sabi doon, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. And nakakatuwa po, sino po mag-a-agree sa akin? Nung time na nakakilala ka sa Panginoon, minomotivate mo yung sarili mo nang magbago ka everyday ng buhay mo. And hindi mo namamalayan sa loob ng trabaho, nakikita na yung humility. Nakikita na yung pagiging masipag. Nakikita na yung hindi pagiging mainitin ang ulo. And doon mo nararanasan yung pabor ng Diyos at pabor ng tao. Amen? Kasunod na lang pala yun. Kailangan pala, bago ako mag-achieve ng mga bagay-bagay sa trabaho ko, kailangan ko muna palang mag-excel in character.
Hindi lang sa trabaho, hindi lang sa loob ng bahay, even sa loob ng church. Because we want to be a blessing for ourselves din. Kasi yun talaga yun eh. Excellence in character, ito yung isasantabi mo yung magaling ako. Kaya kong i-execute to, magaling ako. Na-promote ka na, pero hindi mo namamalayan, after that promotion, nag-aim ka ulit ng higher, tapos hindi mo na ma-achieve, ang sakit na sa puso. Hindi mo na siya, alam mo yun, hindi mo na ma-appreciate kung anong meron ka ngayon na na-achieve mo. Why? Kasi nakatingin ka na lang doon sa isa. And you almost forgot, ay, teka lang, hindi dapat pala sa kahusayan ko. Dapat nag-e-excel ako ng character ko. Nag-e-excel dapat ako kasi gusto ng Panginoon. Hindi yung gusto ko lang. Mapapagod po tayo. And even sa ministry, in times na akala mo, tumatayo ka na lang, parang routine na lang siya, parang ganito na lang yan. Hindi po ganun. We need to, alam nyo yun, kailangan nating ilagay sa puso natin, bakit nga ba ako nandito? Bakit nga ba tayo nakaupo dyan? Because of love of the Lord. And ulitin ko po, character, ito yung pinakamahirap hubugin po as an individual. Lalo na kung alam mo yun, nakaka-stress, nakakagigil, nakakapagod, na paulit-ulit na routine ng buhay mo. Yung Monday na naman, babasok na naman, makikita ko na naman si ganito, si ganyan. Pero alalahanin po natin, nakakilala po tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, mayroong binabago, at babaguhin ang Panginoon po sa atin. And again, tao lang po tayo, tama? Let's declare every day in our lives na, Lord, kaya ko. Because God is with me. God is with me. Ang hirap po eh. Sa loob ng trabaho, pag Kristiyano ka, laging ikaw na lang nagpapakumbaba. Tama po ba? Ang hirap po eh. And nung nakaraang naalala ko po nung nakaraang linggo. So habang break po namin, so sa office, medyo onti lang masyado yung tao. May mga araw na onti lang. So kumakanta ako ng Build My Life. Build My Life. Pero hindi naman ganun kalakasan yung boses kasi tinanggal ko yung headset ko eh. So kanta akong Build My Life. Ngayon, maya-maya, meron na akong narinig sa kabilang bay, nagpapatugtog na ng worship song. Tapos yung katabi ko, sabi niya sa akin, ate, ano nga title ng kantang yan? Sabi ko, Build My Life. Ito naman tong kaibigang ko to, nagsalpak ng headset, kumakanta, ang lakas-lakas ng boses. Ngayon, bawat dumadaan sa amin, nakatingin sa amin. Character in excellence. Ibig sabihin, hindi mo hahayaan. Na alam mo yun, proud and loud ka na, ito ako. Ito yung music na pinapakinggan ko. Mag-stand ako. Eh, nakakatuwa po, no? Sa loob pala ng office, syempre, iba-iba ang tao doon. Iba-iba ang karakter, iba-iba ang ugali, iba-iba, as in literal, iba-iba. Merong nagmumura, merong green jokes, iba-iba lahat. Pag ikaw ay isang Kristiyano, hindi ka papayag. Pag alam mo sa sarili mo na yung karakter mo ang masisira, hindi ka muna sasali. Ihiwalay mo muna yung sarili mo. Lalo na pag hindi po tayo babad sa salita ng Panginoon, why? Ang bilis makapagpa-transform eh. Tama ba? Yung simpleng yayaan na inaayaw-ayawan mo, tapos hindi mo namamalayan, nadadamay ka na. Yung tipong pag mayroong negatibo, iiwas ka na. If you want to excel in character, doon palang bantayan na po natin yung sarili natin. Pag alam mong hindi kaya, umiwas ka na. And lagi po nating sabihin sa sarili natin, lagi natin imo-motivate ang sarili natin. Matutuwa kaya ang Lord? Matutuwa kaya ang Lord? Lord, kaya ko ba? Kaya ba ka makapaghalubilo sa mga ganito? And sa GC po namin, meron kaming 8. So ikaw, pag Kristiyano ka, lalo na ang tagal kong na-stuck, hindi nakapagtrabaho sa corporate. So may mga biglaang, oops, parang alam mo yung makukulture shock ka.
So sa GC namin, pag meron na pong nag-chat ng mga negatibo, hindi na po ako nagsisin. Hindi po talaga ako nagsisin. Kasi kilala ko yung sarili ko, straightforward akong tao. And hindi naman lahat yon maintindihan agad ako. Alam niyo po yun? So, one time, kakaiwas ko ng kakaiwas. Isa kong kasama, nag-chat na siya doon, guys, sorry ha, masyadong negatibo na ba ako? So, ibig sabihin, may nag-a-adjust. Ikaw mag-a-adjust ka, sila mag-a-adjust din. Kasi, yun ka eh. Hindi mo pwedeng haluan talaga yung sarili mo. Pag alam mong mali, hindi ka pwedeng sumali doon kasi alam mong masisira yung paningin sa'yo. Amen? Ganun pala. Excellence in character. Pag hindi mo kaya, huwag ka nang sumama. If you want to bless God, doon sa karakter mo, gawin mo na. Pag kaya mo namang umiwas ka na. Kung kaya mong husayan, kung kaya mong baguhin yung sarili mo, and I'm telling you, God will always be with us to transform us. Amen? Excellence in character. Ito yung, pag magulang ka, estudyante ka, positive yung attitude. Okay lang kung wala akong award. Okay lang kung hindi ko man ma-achieve ngayon yung gusto ng pamilya ko. Okay lang. But sooner or later, along the way, na nababago, na mumold yung character natin, alam niyo po, yung pabor ng tao at pabor ng Diyos laging sumasama sa atin. Proven and tested po yan. Proven and tested po talaga yan. Last Tuesday, meron po kaming tinatawag na coaching. So August, September, October, meron po kaming tinatawag na mid-year bonus. Pag mid-year bonus, by ranking po yon. So bihira po yung nakakakuha ng ganun. Eto na, coaching ako. Sabi ng TL ko, Heads, kamusta ka? Eto TL, kinakabahan, coaching na naman eh. Kasi pag-coaching, usually, ituturo sa'yo kung anong dapat, ganito, ganyan. Excited ka na ba sa scorecard mo? Medyo TL, sabi kong gano'n. Alam niyo po ba? Nagulat ako kasi 56 kami sa floor. And nakita ko yung ranking ko, bihira siyang ma-achieve. Ginagawa ko lang naman yung trabaho ko. Moderate, mag-wellness, mag-break. Ganun lang talaga, magbabasa ng policy. Ganun lang talaga. Para ka lang nanonood ng Netflix, tapos magtatagtag. Ganun lang talaga. And nakakatuwa, di syempre, habang sinasabi ng TL ko yun, hindi nagsisink in sa akin kung ano ibig sabihin nun. Kasi hindi ko talaga siya naiintindihan. Chinat ko po yung isang kasama natin sa church, si Coach Rhea, kasi moderator din po siya, iba lang yung LOB. Sabi ko, eto yung eto yung ranking ko. Ang reply sa akin ni congratulations ate. Never ko pang na-experience yung ganyang rank. Sabi ko, dun lang nagsingkit sa akin, ay, mataas pala talaga siya. And alam niyo po, ang laking tulong nun, dun sa performance ko, when it comes to bite style, meron kaming tinatawag na bite style, eto yung kung paano ka makikitungo sa iba. Kamusta yung ugali mo? Kasi may ranking sa amin ng ganun. And isa po yun sa humatak ng score ko. Doon sa letter na yon, supposed to be 4 lang sila. Nag-usap-usap yung mga team leads na i-add ako kasi nakita nila yung progress. See? Excellence in character. Hindi mo kailangan maging bida-bida. Amen? Hindi mo kailangan maging bida-bida. Basta malinaw sa isip natin, Lord, mag-e-excel ako sa trabahong to kasi ikaw yung employer ko. Ikaw yung employer ko, wala nang iba. Amen? And number 3, excellence in wisdom. Paano kaya yun? Paano kaya ako mag-e-excel sa wisdom? Lord, ito lang kaya ko eh. Amen? Lord, paano kaya yun? Excellence in wisdom. But Proverbs 3:13, sabi doon, blessed are those who find wisdom, those who gain understanding. In James 1:5, if any one of you lack wisdom, you should ask God. Hingin daw po natin yung karunungan sa Panginoon. Hindi po sa libro at hindi po sa motivational quotes.
who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Excellence in wisdom. Lord, kailangan ko din palang pag-usayan to. Kailangan ko din palang mag-excel when it comes to wisdom. Pansinin niyo po, marami po tayong nababasa na mga quotation na ang bilis makapagpaano sa atin, makapag-edify. Tama? Agree? Pero pansamantala lang. Ibig sabihin, hungkag. Wala masyadong laman. Pero sabi nga doon sa James 1:5, if any of you lack wisdom, you should ask God. Lord, why wisdom? Why wisdom? Kasi majority po talaga sa atin pumapalpak when it comes to decision making na. Tama? Kasi hindi natin sinama si Lord eh. Hindi tayo humingi ng wisdom sa Panginoon. And sobrang tawag niyan, lutang na lutang to, especially sa mga young adult o kaya sa mga magulang. Pag nag-a-apply po ba ng trabaho, nagpe-pray po ba tayo? Sino nag-agree? Tama? Nagpe-pray tayo. Ang prayer, ganito. Lord, sana makapasok ako sa company na to, Lord. Sana matanggap ako. Lord, interview ko na bukas, bigyan mo ako ng lakas, ganito, ganyan, ganyan. Pagkatapos ng process, praise God, oy, natanggap ako sa work, ganito, ganyan, ganyan. Ito yung bonus, ito yung ganyan, ganyan. Bilang isang buwan, 2 buwan, ganito na. Ayoko na. Gusto ko na mag-resign. Ang toxic sa trabaho. Hello, may nakaka-relate ba? Meron ba? Ang dami ng reklamo. Yung tipong gustong baguhin yung kumpanya. Pero yung kumpanya nakaset ng ganon. Tama ba? Excellence and wisdom. Ito yung mananalangin ka na hindi puro ito. Hindi yung puso mo yung masusunod. Kung ano yung kalooban ng Panginoon. That's why we need to ask wisdom from the Lord. Kailangan ko mag-excel sa ganito, Lord. Paulit-ulit na lang na cycle to, Lord. Nakailang kumpanya na akong lipat. Tapos nakakailang pray ka na din, tapos hindi pa din tayo matutututo. Amen? Excellence in wisdom. Na pag meron kang pinagdadaanan sa buhay, kung bibili ka man ng bahay, meron ka man sitwasyon na hindi mo na kontrolado, and yet, ganito, bubukas tayo sa Bible. Sabi kasi, kailangan kong mag-pray, kailangan kong mag-devotion. Ang problema, kukunin mo yung verse kung ano yung gusto mo. Why? Kasi gusto mong yakapin yung verse na yun para makomplement yung nararamdaman mo. Pero hindi po tayo nananalangin na, Lord, kailangan ko ng wisdom. Hindi yung puso ko yung masunod. Kailangan din yung eto. Amen? Kaya minsan pag nabibigo na, ang daming ngal-ngal. Excellence in wisdom. And ang kagandaan sa ating mga Kristiyano, lahat pinagdadaanan natin yan. Correct me if I'm wrong. Nung unang nakilala niyo po ang Panginoon, lahat ng kilos niyo, sinasabi niyo sa Lord. Lord, bagay ba yung suot ko ngayon? Lord, ito ba yung ulam na lulutuin ko ngayon? Tama ba? Lagi kang nagtatanong. Laging ganon, Lord. Ganto, ganyan, ganyan, Lord. Pupunta ba ako sa kaganyan-ganyan? Alam mo, lahat ng kilos mo, lahat ng kibot mo, lagi kang nanghihingi ng katugunan sa Panginoon. Tama? Naalala ko po nung nakakilala ko sa Panginoon, way back 2007 sa Taiwan. Lahat ng ginagawa ko, lahat ng kinikilos ko, lagi akong nagtatanong sa Panginoon. Even sa pagkakasal, Lord, eto na ba yung taong na to, ganyan-ganyan. Lahat hinihingi ko sa Panginoon. Lord, wag yung emosyon ko. Dumating pa ako na sa sarili ko na, alam mo, lumuluhod ka sa harap, Lord, tanggalin may nararamdaman ka sa taon to. Alam niyo po yun? Ganun ako mag-pray before. More on, Lord, wag yung nararamdaman ko kung ano yung gusto mo. Hanggang kinasal, bibili ng eto pa, malupet, bibili ng washing. Hingi pa sa Lord ng confirmation. Lord, bibili akong washing, kalooban mo ba? Kung titingnan mo parang ang corny, tama? Pero pag nasanay yung sarili mo na keep on asking the Lord, we ask wisdom to the Lord, magiging lifestyle na natin at nag-e-excel na po pala tayo sa buhay.
Eto na. Alam niyo po yung washing namin na yon, hanggang ngayon, buhay pa. 14 years na. Halos lahat ng gamit sa bahay. And even, I don't know kung maniniwala kayo, yung gasol namin, dumating kami sa punto na inabot ng 1 taon mahigit. Alam mo, prayer ko, Lord, sa kanya ba ako order? Alam niyo po yun, maliit na bagay. Pero eto na, ang excellence of wisdom, hindi po siya basta-basta na nandyan lang lagi. Madalas nawawala. Agree? Pag nagkaroon ka na ng trabaho na naibigay sa'yo lahat ng gusto mo, na complement yung nararamdaman mo, namamalayan mo na bumibili ka na ng gamit, nagdidesisyon ka na kung saan ka pupunta, kung saan ka mag-travel, hindi nakasama ang Lord. Napansin niyo po yun? Maraming ganon, marami po. Tapos, pag pumalpak, ngangal sa Lord. Lord, alam kong inalaw mo to. Dinamay pa si Lord. In fact, nagdesisyon ka, hindi kasama ang Panginoon. And yun din po yung naramdaman ko. Nang nagtrabaho po ako sa logistics na sobrang, nasolusyonan na yung bahay ko, nabayaran na yung bahay ko. After that, parang teka lang, nawawala na ako sa ganun. Samantalang maliit na bagay, lagi kong hinihingi sa Lord. Lord, wisdom. Lord, wisdom. Ganun pala. Kung hiningi mo ang wisdom before, everyday ng buhay natin, hihingin natin siya. We need to excel in wisdom. Para yung desisyon natin sa buhay, lumagapak ka man, ang importante, God is with us. God is with us. God is with us. Praise God. God is with us. Alam niyo po, meron kaming couples, by the way, kung sino pong gustong join ng couples, approach nyo lang po ako o kaya si Coach Froilan. Meron po kaming couples every Wednesday. Eto na. So, one of our couples po, nag-testimony siya. So, yung anak niya may sakit. Pag kayo po magulang, ang temperature ng anak niyo ay 40 to 41, ano ang gagawin niya? Matataranta ba? Tama, di ba? Hindi ka na mapalagay. Ngayon, yung asawa niya, nasa trabaho. Update siya. Ito yung ganito, ganyan. Nakailang check na ako. Ang taas talaga ng lagnat, ganyan. Dahil ikaw ay padre de pamilya, ito yung pinaka-importante sa ating mag-asawa, na kailangan kasama natin lagi ang Panginoon. Wisdom. Alam mo, sabi nung asawa, itry mo nga yung temperature sa kilikili mo kung ano temp mo. Pag-try, 41. Normal, walang lagnat. Pero 41, yung pala, sira pala yung termo. See? Pag wala ka sa Panginoon, ang unang mindset mo, dala mo na sa ospital yan! Ilublob mo na yun sa malamig na tubig. Tama ba? Yan yung sinasabi natin, excellence in wisdom. May wisdom eh. Bata yung may sakit. Pwede naman, diretso ko na sa ospital. Hindi eh. Si Lord nagbibigay ng wisdom sa atin. If we really do ask sa Panginoon. Yun po yung kainaman talaga. That's why we always encourage dapat sa mag-asawa when it comes to decision-making kasama ang Panginoon. Wisdom. Pag ikaw ay nag-aaral, you ask the Lord, wisdom. Kasi ako naniniwala, if etong mga to, hiningi natin sa Panginoon, hindi na masakit sa atin kung wala mang reward, wala mang award sa school, wala mang promotion. Ang importante, nabubuhay tayo araw-araw at napiplease natin ang Panginoon, masaya ang buhay natin, may kapayapaan. Tapos. Amen? Excellence in wisdom. Parang nung una, pag-iisipin mo, ay, siya kasi matalino, kaya niya yun. Pansinin niyo po, pag matalino, ang galing magsalita, ang galing minsan mag-encourage. Tama ba? Pero yung totoong encourage pala na kailangan natin mananampalataya, ay wisdom lang sa Panginoon. Yun talaga. Wala na talaga. Kahit gaano pa kaganda ng advice mo, kung hindi mo naman hiningi sa Panginoon, wala. At the end of the day, malungkot pa rin yung puso mo. And number 4, excellence in compassion. Nag-e-excel pa po ba kaya tayo sa gantong bagay? Nag-e-excel pa kaya tayo?
Natanong niyo na po ba yung sarili niyo? Lord, may habag at awa pa ba ako sa kapwa ko? O may habag at awa na lang ako sa pamilya ko? Pag sinabi mong excellence and compassion, makikita mo to walang iba kundi sa ating Panginoong Jesus. Amen? Ito yung mandate ng Lord. Go. Go therefore. Diba? In Matthew 28, compassion. Compassion for the lost. Baka nag-e-excel na lang tayo, may compassion tayo dun sa mga taong kaya natin pakinabangan. Hello? Baka kasi yung compassion mo, hinahanap mo na lang yung taong kung saan ka pwedeng tulungan. Pag mayaman, may business, pag sinabi mong compassion, wala kang tatangiin. Meron kang burden sa taong to. Kamusta po kaya yung compassion natin? Nag-e-excel ba o nung una lang nakakilala tayo sa Panginoon? Kasi pag sinabi mong meron kang habag, hindi nawawala ito. Pag sinabi mong excellence and compassion, hindi lang siya 1 araw, 2 araw, 3 araw nangyayari. But everyday ng buhay po natin. Sabi doon sa Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another. Forgive each other just as Christ, God, forgive you. Excellence is not just deeds, but also in the way we treat others. Kamusta yung trato natin sa kapwa natin? Compassion is a hallmark of life, live with a purpose and devotion to God. Walang iba. Compassion. Nakakaramdam ka pa ba ng awa? Nakakaramdam ka pa ba ng habag o pinagkukwentuhan nyo na lang? Pinagkukwentuhan na lang natin. Alam niyo po, nung Saturday na yon, nung nag-moderate ako, as a Light Kids teacher din sa Next Gen, so syempre, nakakahulubilo mo yung mga bata. Meron akong young adult, may couples, wala kang magawa. May compassion ka, pero hanggang dun lang. Wala kang magawa talaga. Nung time na yun, nung na-moderate ko yun, gusto kong i-chat si Tita Beth, sila Mamita, na pray for these kids. Kasi wala akong magawa. Hindi ko maibahagi si Lord sa kanila. Kasi napapanood ko lang sila. And tayo, we have the access eh. Hindi mo alam na yung anak mo, yung katabi mo, yung kakilala ng anak mo, dumadaan na pala sa ganong sitwasyon. You need to be compassionate. And last time, medyo sensitibo, yung anak ko nag-aaral po sa ESMA. So first time siya sa school na to, ang lakas ng loob ng anak ko mag-enroll doon na wala namang kakilala ni kahit isa. Sumali sa mga club, ni kahit isa walang kakilala. Grade 10 ang kasama. Ngayon, sa kanila, meron silang bulletin. Nakalagay doon kung sino yung gusto mong maging kaibigan. So, yung anak ko, tuwan-tuwa, Mommy, you know what? Nakita ko yung mga pangalan ko doon sa mga kaklase ko. Gusto daw nila akong maging kaibigan. And, mayroong isang batang nag-open sa anak ko. Hindi ko na po ilalaborate kasi medyo sensitibo. And, alam niyo po na narinig ko yung kwento ng anak ko. Naiyak ako bigla kasi bata pa ng anak ko para makarinig ng ganong story. 12 years old lang si Yana, pero nakarinig siya ng ganong story. And tanungin ka ng anak mo na, Mami, bakit ba yung mga tao nagsisuicide? Ganong edad ha? Pero yung na-moderate ko, hindi naglalayo sa edad niya. Bakit ba ganun, Mami? Bakit ganito, ganyan? So, in-explain ko sa kanya, din sabi ko sa kanya, anak, pag yung kaklase mo, ganito, ganyan, lagi mong tatawagan, lagi mong ganito, lagi mong isasama sa church. Alam niyo po yun, compassion. Kasi hindi po biro ang sitwasyon ng mundo natin ngayon, especially sa mga kabataan. Tayo po tayong lahat. Alam niyo po, nung narinig ko yung story na yon,
Ang hirap eh. Ang hirap, Lord. Hanggang alam mo na lang yung story. Hindi ka pwedeng manghimasok kasi pamilya yun eh. Wala kang ibang gawin kundi manalangin. And the following day, may nag-open na naman sa kanya, same scenario, same story, yung nakakadurog ng puso. Makita mo, batang babae, ganun. And we are too busy dun sa mga pangarap natin sa buhay. And nakakalungkot kasi yung parents ng mga batang to, nagtatrabaho ang mga magulang sa corporate, yung isa, broken family. Gabi na uuwi. Try to imagine yourself na nandun tayo mga magulang at mga kapatid. Hindi natin alam. Alam mo yun, gusto mong maging mahusay sa trabaho, gusto mong maging mahusay sa school, hindi mo namamalayan yung pinagdadaanan ng magulang mo na sobrang bigat na. Kasi gustong matugunan yung gusto mo. Pilit mong ikumpara yung anak mo sa achievement ng iba na hindi mo namamalayan, may suicidal attempt na yung anak mo. Busy-busy ka, husayan yung trabaho mo, gusto mong ma-promote, gusto mong magkaroon ng bahay, gusto mo magkaroon ng sasakyan. Wait, teka lang. Ang totoong excellence ay yung makita mo at ma-honor mo ang Panginoon. You can bless God, we can bless God. Tama? But we can't impress God. Kaya natin i-bless ang Lord. Kaya natin maglagay ng malaking halaga. Ang tanong, may impress kaya si Lord sa'yo kung tama ba yung hulog mo? Striving excellence, yung ihiwalay muna natin yung gusto natin sa mundong to. Striving excellence, dapat mag-e-excel ka, huhusayan natin kasi gusto nating matouch ang puso ng Panginoon. Kasunod na lang po yung parangal na yun na makikita natin sa labas. Stop comparing your achievement sa iba. Striving excellence, nag-e-excel ka hindi dahil nagampanan ni A to, at ako, hindi ko kayang gawin. Hindi po ganun. And I'm telling you, sabi ng Lord, go and I will be with you. Go and I will be with you. Pero make sure, hindi pansariling interes, kundi kapurihan ng Panginoon. Balik natin lahat sa Lord. Lord, pagod na ako mag-serve. Pwede naman huminto na lang, may toddler ako. Nakakapagod po. May trabaho, may ganito, may ganyan. Pero yung buhay kasi natin, hindi nakadesenyo sa pagtatrabaho talaga. Striving excellence with God pa rin. Serving with the Lord pa din. Let's close our eyes and bow down our heads. I give you time to contemplate. Asking the Lord. Asking the Lord for His wisdom. Asking the Lord, na Lord, i-increase mo yung compassion ko towards others. Asking the Lord, na Lord, bigyan mo pa ako ng puso na kung saan mag-e-excel ako in serving Panginoon. Sa trabaho, sa bahay, sa loob ng simbahan, at kahit anumang ministry ang papasukin ko, Lord. Asking the Lord na, Lord, mold me. Like you want me to be, oh God. Mold me, oh God. Yung karakter ko, Panginoon, Lord, wag mong hayaan na okay na to. Okay na ako sa kalagayan na ganito. Hallelujah. Hindi po madamot ang Lord. Hindi po madamot si Lord. Lord, hayaan mo yung buhay namin today, O Lord God. Starting today, O Lord God. Lord, huhusayan namin kasi alam namin na ito ang magbibigay glory sa pangalan mo.
hindi masasayang yung buhay namin, kakahabol ng kakahabol sa mga achievement ng mga bagay na temporary lang. Hahabulon namin, O God. Gagalingan namin kasi alam namin, you are proud of us. Proud ka, O God. Hayaan mo mag-rely kami, O God, sa kagalingan mo, hindi sa kagalingan namin. Huhusayan namin na alam namin wala kami pero meron ka. And thank you, Lord, for reminding us na kaya namin kasi kasama ka namin. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah. O Panginoon, Let's worship the Lord today. pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka. Magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha. Yes, oh God. Lord, you make us, Panginoon, with a purpose to bless you, to glorify you, to honor you, oh God. We will do better, oh God. We will do better, oh God. Just to please you, oh God. Maging kagalakan sa puso mo. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo. Lahat sa atin iaalay sa'yo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Ako'y nilikha. Pwede po ba nating itaas yung ating mga kamay sa Panginoon sa oras po na ito? Kung naging maliwanag po sa atin yung salita ng Panginoon, let's make a commitment to the Lord this morning. Hallelujah, church. The very word of the Lord is true. Hallelujah. Sikarababahay. We need to strive for excellence. We need to strive, hallelujah, for excellence in our service to Him. Hallelujah. In our character. In our wisdom. Hallelujah. Wisdom coming from the heaven. Wisdom coming from the Lord. Hallelujah. We need to strive. Hallelujah. Ora karabasi karababahay. Hallelujah. Ora karabasi karaba. With our compassion, we need to strive with it. Hallelujah. Lord, this is our prayer, O God. Ora karabasi karababahay. Lord, nalalakad kami, Panginoon, with excellence. This is the cry of our hearts. Church, if that is your desire this morning, hallelujah, as you open your mouth to the Lord, as you open your mouth to the Lord right now, ako'y nilikha, Panginoon, sa Diyos para sa iyo. Oh, nakarabababa, si karabahay, sa akin, iaalay sa iyo. This is the cry of our hearts, Lord God. Hallelujah, to walk in excellence, O God. To walk in excellence, O God. Oh, nakarabababababahay. Hallelujah, si karababahay. Saliyang para sa iyo,
aking gagalakan sa puso. Sa oras na ito, pwede po ba nating hawakan yung kamay ng nasa kanan natin, nasa kaliwa? Hallelujah. And we're going to pray for one another. We're going to pray for one another. Oh, rakarabahay. Kapatid, hallelujah, God wants an excellent life. Because we are His children. Right now, we will pray. Yung taong nasa kanan natin, nasa kaliwa natin. As you pray, hallelujah, patuloy na abutin ng panalangin iyan ang buhay ng iyong mga kapatid sa Panginoon. Hindi ka lamang lalabas sa lugar na ito na hindi mo daladala ang salita ng Panginoon. But as you leave this place, hallelujah, hallelujah, you will never be the same again. You will never be the same again. Because yung light ng Panginoon, hallelujah, ang magiging direksyon ng lakad mo sa Kanya from the day, hallelujah, sa mga susunod na araw, yun yung magiging direksyon. Right now, you pray for one another. Hindi mo alam kung ano ang kanyang sitwasyon sa mga oras na ito. But as you pray, hallelujah, pray for excellence. Pray for excellence life to the Lord. Ora karabasika. Come on, you can do better prayer than that. Sikay sikarababahay. Ora karabababashekarababahay. Lord, we pray for change lives. We pray, Panginoon, for change heart. We pray, Panginoon, for change walk, change perspective. Ora karabasika. Come on, ora karabashekarabababababababahay. Pray for one another. This is our heart, oh God. This is our heart, Lord, that we will walk in unity. We will walk, Panginoon, hallelujah, in excellence, oh God. We will walk, oh God, hallelujah, striving, Panginoon, striving for the best, striving for good, striving, Panginoon, hallelujah, for holiness into our lives, oh God. Ora karabashekarabahay. Hallelujah, hallelujah. Ora karabasikarabagay kay se. Hallelujah, Lord, we will walk, oh God, with compassion. We will walk with wisdom because we believe, oh God, that you are our God who direct us, Lord, for whatever path that you want us, Panginoon, to walk in, Lord. Ora karabasikarabababay. Ora karabahay. Today, Father, in the name of Jesus, we pray for humility. We pray, Panginoon, for holiness. We pray, Panginoon, for walking in righteousness right now. Ora karabasikarabababay. Ora karabashekarabababahay. Ora karabasikarababay. Lord, naniniwala kami, Panginoon, dahil kami ay mga anak mo, Panginoon. Hallelujah. You lead us, Panginoon, into perfection. You lead us, Panginoon, into excellence, God. This is our hearts, Lord. Our heart desire. Ora karabasikarabababay. Ora karabashe. Maraming mga anak mo, Panginoon, na naririto sa lugar na ito, Panginoon. May iba't ibang pinagdadaanan today as you holding the hands of your brothers and sisters in Christ right now. Hallelujah. Hallelujah, the compassion revealed this morning. Show this morning. Come on, show compassion on them. Show compassion on them. Ora karabasikarababay. Ora karababa. Lord, may pinagdadaanan siya. I do not know the details. But God, today, as I hold her hands right now, naniniwala ako, Panginoon, that you are going, hallelujah, to meet her, to meet him in the mighty name of Jesus right now. Embrace your people. Embrace your people today. Embrace your people today. Embrace us, oh God, as we leave this place. May your love and mercy be upon us, Lord. Your goodness, hallelujah, and mercy shall follow us all the days of our lives. And we will walk, O God, with righteousness. We will walk, O God, with holiness. For you require us, O God, to be, hallelujah, in an excellence life. Hallelujah. Sikarabababahay. Father, we thank you, Lord God, for your word today. I pray that you will leave us, O God, peace in our hearts. As we leave this place, Lord, dala-dala namin, Panginoon, anumang mga bagay na aming natutunan. Not just a practical, but God, dala-dala namin, Panginoon, yung word mo sa aming mga puso, Lord God. Yung mga promises mo into our lives, Lord.
pagdadali namin. Kasi naniniwala kami, Panginoon, that our life become better kapag alam po namin, Panginoon, na sinasamahan kami ng karunungan mo, Panginoon, sa lahat ng lakad na meron kami sa aming pong mga buhay. Ama, maraming salamat sa iyong lingkod na ginamit sa umagang ito. Patuloy na pagalingin mo siya at ang aking panalangin, Panginoon, patuloy na maranasan niya, Panginoon, ang biyaya at habag mo sa kanyang buhay araw-araw, karunungan na nagmumula sa langit, ang kanyang mararanasan. Sampo ng kanyang buong sambahayan, ang pag-iingat at pagpapala ay patuloy po nilang makukuha. Lord, maraming salamat sa kanyang buhay. Patuloy na pagpalain mo ang gawa ng kanyang mga kamay. At sa oras po na ito, pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay? And let us continue to receive the prayer of blessing. The Lord bless you. I receive. The Lord keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord give you hope, I receive. peace, I receive. love, and joy. I receive. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. And everybody shout aloud, Amen and amen. Let's clap our hands to the Lord right now. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Tapos na po ang ating gawain. Yakapin po natin, babae sa babae, lalaki sa lalaki, at iparamdam po natin ang pag-ibig ng Panginoon. Continue to shine for Jesus. Shalom, shalom. Hallelujah. Glory to God. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon. And we can visit po ang ating pong website na matatagpuan po, makikita po natin yan sa ating screen. And that is www.lightchurchph.org/give. At makikita po natin doon yung ways of giving po natin to support and finance the kingdom of God. Or naman, pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.